Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Huli, nahuli ba? Huli. Nahuli pero di kulong. PCO tahimik na inedit ang news article sa kanilang website. Salitang arrested, naglaho. Ano ba yan? Umani ng pansin ang umano'y tahimik na pag-edit ng Presidential Communications Office sa kanilang inilabas na news release kaugnay ng nangyari kay Saldico matapos mapansin ng mga netizens na nawala ang salitang arrested sa updated na version ng artikulo. Sa naunang version ng PCO news release na may pitsang April 16, 2026, malinaw na nakasaad, ito yung title ng news release, Fugitive ex-Ako Bicol Representative Saldico arrested in Frag, held in check custody. Gayunpaman sa kasalukuyang version na makikita sa parehong website, binago na ang headline at nilimitahan na lamang sa, ito na, Fugitive ex-Ako Bicol Representative Saldico in check custody. Nawala na yung arrested. Ano yung una? Saldico arrested pala. So, panibagong pagbabago ng terminolohiya. Kapansin-pansin na tuluyang inalis ang salitang arrested na siyang naging sentro ng kontrobersya sa mga nakarang araw. Ang pagbabagong ito ay kasunod sa paglilinaw ng Department of Justice na hindi umano angkop gamitin ang terminong arestado dahil walang umiiral na arrest warrant laban kay Ko sa Czech Republic. Ayon sa DOJ, mas tamang ilarawan ang sitwasyon bilang custody o pagkakaharang dahil sa kakulangan ng dokumento at hindi formal na pag-aresto sa ilalim ng batas ng nasabing bansa. Kaugnay ng pahayag ng Pangulo, matatanda ng naunang ipinost ng Pangulo sa kanyang official Facebook page na huli na si Saldico. Klaro. Paano mo i-translate sa English ang nahuli? Di ba arrested? So, mismo ang Pangulo ang naggamit ng salitang arrested, yung walang tinagalog niya. Kaya yung nahuli na post ng Pangulo, translate ng PCO, arrested. Yung mga mainstream media din na nag-post niyan, arrested, detained. Yun na yun. So ngayon, I don't know kung ano pa ang mukha maihaharap ng PCO, si Auntie Claire, Dave Gomez, itong ginawa nila na ipinost yan ni Attorney Harry Roque kagabi, kaya ito ang reaksyon nila. Yung post ni Attorney Roque, pinakita niya klaro na, ako nabasa ko yan kagabi, press release o news release ng PCO, nandun yung arrested. Ngayon ko lang nalaman through itong post ng ang balita ngayon na tinanggal nila yung arrested, nawala na at naging in custody. Kahit ano pang gawin nyo ngayon, taga-PCO o Malacanang, alalahanin nyo, age of social media ngayon, ang daming matang nakatutok sa lahat ng pinopost ninyo, sa lahat ng sinasabi nyo, mabubuking at mabubuking kayo. Kaya, huwag nyo nang dagdagan ang inyong pagkabuking. Dahil, ibig sabihin nun, yung inalis nyo yung arrested na word, nagkamali talaga kayo. Bakit hindi na lang umako ng pagkakamali at mag-apologize? Kung ako ang Pangulo, ako nang magsalita. I am sorry.
Si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, nag-sorry nga siya. Yung Garci tape. After nga nag-sorry ang Pangulong Gloria, wala na, tapos ng issue. So instead na yung kung ano-ano pang palusot, pwedeng mag-sorry na lang, apologize, para tumigil ng issue. Ito, yung panibagong statement ng DOJ Secretary, sabi niya, there is no guarantee that Saldico is under the custody of Czech Republic. Anong ibig sabihin? Baka wala na siya doon. Baka lumaya na. So ano ngayon? Kaya lalong lumalabo itong usapin ng Saldico. Nakakadismaya dahil akala ko tutuhanan na siyang aresto para mapauwi sa bansa at harapin ang kasong naisampa sa kanya. Mabuti na lang, another good news dito sa Pilipinas dahil tinututukan na nila parang totoong nilaglag na nila si Martin Romualdez. Dahil nandyan na yung nandyan na yung hold departure order, nandyan na yung kaso. Isa na lang ang hinihintay, yung pag-issue ng warrant of arrest. Sana ang ma-issue na warrant of arrest is non-bailable. Pag yan ang inisyong warrant of arrest, non-bailable, at mahuli nila kaagad si Martin Romualdez at maikulong para magdusa, dyan na. Ako, personal opinion ko, magiging maligaya na ako niyan. Wala na yung duda na parang drama-drama lang nila. Basta mahuli nila na maikulong si Martin Romualdez. Yung sinasabi na, after 2 years, i-dismiss daw ang kaso. Sige na lang. I-dismiss ang kaso, basta makulong siya ng 2 years. Malaking bagay na yan. So, abangan natin ang susunod na kabanata, itong bangayan, initan, Martin Romualdez versus Boying and PBBM. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang mga yero nga ipanghatag sa mga tao. So, ilang gibutang. So, kay ulan man, ugma ni ibahin-bahin sa mga tao nga nagpatindog og balay. So, lansang, pako, plinsen, yero, kompleto gyud ang ipanghatag sa mga tao nga nagkalisod. So bahala gyud nagaulan, tabang gyud sila. Kay dinhi sa among lugar, dagan gyud nga pags. Pags dala ulan. $390 kayero. Tabang sa mga tao. Nga mga daot na ang ilang balay. Marami. Karon salamat kayo sa Ginoo ug sa nagsuporta sa pagtabang sa iro labi na sa mga tao nga nagkalisod. So makabalay na gyud sila tungod sa tabang. Tinaot nga magpadayon ang inyong tabang
sa mga tao nga nagkalisod.